Serious dito eh. Go day mga travel. So ngayon madaling araw na to, nasa around 5:29 itong ating biyahe ngayon mga travel. So dito magantay kami sa aming kasama sa 7-Eleven. So tamang parking lang muna mga travel dahil yung mga kasama namin wala pa sila. So ito yung tatlo, bali, Winner X at dalawang sniper. Yung isa ay nantay namin hanggang nakarating na siya mga travel at tuloy na tong biyahe namin. Pero bago kami magpatuloy, nagpagas muna kami dito sa part na to na tinatawag na iProtect, yung gasoline station. Hindi tayo sponsored mga travel, sinabi ko lang. So ngayon mga travel, ito yung mga kasama natin. Buo na kami, 5 kami yung mga travel. 3 sniper at isang RS at tayo, Winner X 150. Nang baon natin ay pawang engine sprocket lamang na 14 teeth. At yung makina ay stock, yung exhaust ay stock, lahat. Yung mga kasama natin mga travel ay dito, yung RS ay naka ECU at saka remap na din. Tapos naka open pipe at yung sniper naman na 155 version 3 ay naka open pipe yung mga travel, pero yung engine ay nasa 13 na yung engine niya. Iwan ko yung rear, nakalimutan ko yung rear mga pa-travel ko, ano yung rear sprocket niya. At yung isa nating kasama, yung 150 naman na kulay dilaw, ay naka-open pipe din yon at siya yung may suggest sa Cagayan na kailangan niya repack ng kanyang pipe. At yung kasama natin ay yung isang sniper na ginawang cyan cover, yung kanyang mga fairings ay naka palit na rin yung ng ano, nung pipe. Pero hindi yun open pipe mga travel. Pero may problema yung kanyang motor, yung BBE. May problema mga travel, hindi masyado makarangkada. At ngayon, ito ay kasalukuyang ginagawa yung daan. At dito sa part na to mga travel, grabe ang kapal ng fog sa part na to. Hindi kami makahato dahil kita nyo naman, medyo basa na yung daan. At yung fog naman ay literal talaga na fog yan sa part na to. Dahil madalas yan nangyayari dito sa Bukidnon. At dito mga travel sa part na to, ito yung namang pinakamataas na tulay, Atugan Bridge. Isa sa pinakamataas na tulay dito sa buong Pilipinas. Di ba? Mataas to. Hindi maba, mataas lang. Kung dudungaw ka, nako, nakakalula yung taas talaga mga travel. Nakabi ito ni Read for Speed nung nag-Mindanao o loop sila dito, o Northern Mindanao loop. So dito mga travel, unang sabak natin sa traffic at arangkada tayo mga travel dahil nasa Manolo na tayo. At dito mga travel, sa part na to, dito mga travel, magsisimula na yung tinatawag na bangkingan. Pero tayo, tamang ingat lamang dahil napakadulas ng daan at hindi din tayo masyadong magaling in terms sa cornering. Kaya doble ingat lang tayo mga travel. Yung mga kasama natin ay talagang kabisado nila, lalo na yung cornering. Pero hindi natin papayagan na malayo tayo dahil since tayo yung cameraman. At unang checkpoint din na nadaanan natin at napadiretso pa yung kasama namin. Buti lang, nakadaan pa. So dito mga travel, ito yung kagandahan pag sumasama kayo sa pag-rides dahil hindi masyadong nagiging istorbo yung rides niyo dahil kita naman siguro na pag nag-rides kayo, hindi naman kayo rides na hindi kompleto. So yan ang minsan na malalay lang yung daan natin sa mga checkpoint. At dito mga travel, muntikan na tayo dahil napakadulas at maraming putik sa daan na to. At dito bangkingan na ulit. At yung ating mga kasama ay iwan ko talaga, grabe mga mamaw in terms sa bangkingan. Pero siguro may mga mas mamaw pa sa nila, pwede ko lang nakita. Dito mga travel, kita nyo naman kung paano sila mag-lane. At yung daan, ayun, buti na lang, maganda yung suspension ni Winner X. Dahil kung hindi, alog yung ating metlog. So dito mga travel, tamang tanaw lang tayo dahil medyo malayo na sila. At grabe kung bumangking, tayo doble ingat dahil madalas yung daan at hindi naman tayo madalas na naglo-long ride. Kaya, play safe lang sa pagmamaneho. Dapat ganun lang, di ba? So, ang importante, makarating tayo doon sa ating paroroonan. So, dito mga travel ay hato tayo ng konti dahil medyo malapad at malawak yung daan at ispaltado naman. Pero yung kinakabahan ko talaga ay basa yung daan. Dahil nung nag-ride kami, bago umaga, ay sa gabi, umulan mga travel. At dito, delikado tong daan na to o yung tulay na to. Pag hindi mo masyadong nakita yung Sinter Island, ay yari ka. Dito naman, nako, medyo ipit talaga. So, dito mga travel, papasokan na kami dito sa tinatawag na mga mangima. Dito ang mga part na mga travel ay yung grabe yung bangkingan at yung mga habang sasakyan nagiging kasabayan mo kaya doble ingat sa pagkurbada dahil baka madalay ka o ma-side sweep ka dahil hindi ka makita nila sa blind spot kaya doble ingat sa pagmamaniho. So medyo mabilis, syempre naman yung awareness mo sa daan ay dapat laging alerto. Huwag yung basta lang birit ang birit dahil pag nangyayari tayo
wala na. Walang reputation. So dito, medyo nakakalito to. Pag papunta kayo ng Cagayan de Oro, diretso lang. Pero pagbalik ng mga travel, hindi kayo pwede dumaan dito, kundi diyan kayo dumaan mismo sa may tulay. So bali, naging overpass to dito mga travel. So one way lang to dito mga travel, hindi kayo pwedeng sumalubon dito sa part na to. Dahil napakakitig na ng daan na to at dito no, dumadaan yung maraming sasakyan o mga malalaking truck. So kung galing kayo ng CDO, doon kayo mismo sa tulay, makakaraan. Pero kung galing kayo ng Valencia City, papunta ng CDO, ay dito kayo. Dahil sa part na to. Kaya dito mga travel, kailangan natin mag-ingat ng maayos dahil dito, muntika na yung kasama namin. Ito ang nangyari doon sa unahan. Ayun, kumimbot yung kasama namin dahil akala namin, yung maling akala namin 2 lane yun. Hindi pala, 1 lane lang yun. So medyo makitin mga travel dahil hindi pa yung tapos. So dito sa part na to, kita nyo naman dito sa part na to, sa bandang kanan ay may tapos na talaga, may simentado na. So ayan, tuloy yung biyahe natin mga travel papunta ng Cagayan de Oro. Tayo, undecided pa tayo mga travel na maka-parsing seat sa part na to. Bali, sinabi ko lang na okay, sasama lang ako. Depende na kung kaya ko bang magpagawa mamaya. So dito mga travel sa part na to, huwag kayong kumanan kung galing kayo ng studio. Dapat diretso lang kayo dahil doon kayo dadaan sa may tulay. Dahil pagkakanan kayo, yun ang masusulubon nyo, malalaking sasakyan dahil one way lang yun, part na yun. So dito mga travel, balik na naman sa bangkingan itong mga kasama natin. Grabe. Tayo ay hindi tayo makakahabol mga travel. Medyo tayo nahihirapan sa bangkingan dahil hindi naman natin kabisado talaga yung daan. Tapos yung bangkingan ay hindi tayo ganoon ka-expert. May konti tayong kaalaman, pero mas mabuti na yung mag-ingat na lang kaysa maging huli pang lahat dahil nung nakaraan nating mga taon, nakaranas na tayo ng ganun. Medyo mabilis yung takbo natin, kaya ayun. 1 week pa lang si Minirex, sumama na sa daan. Sumimplang tayo mga travel. Kaya dito mga travel, medyo malayo na yung mga kasama natin. Kaya pinipilit kong makahabol na may pag-iingat talaga. Dahil alam natin yung spaltado ng daan, pag nabasa ay medyo madulas talaga yon. Yung gulang natin ay may tiwala naman ako, pero mas mabuti na yung mag-ingat para sigurado talaga. Diba? So dito sa part na to, medyo straight, kaya ayun, nakakahabol tayo mga travel. Hindi masyado tayo naiiwan sa ating mga kasamahan pag straight. Diba? So kung nagsasabi silang mabagal si Winrex, nasa inyo na yan. Dahil yung RPM talaga ni Winrex nasa 10 lang talaga, 10,000 RPM or minsan nalalagpas ng konting-konti lang. Hindi talaga siya abot ng 10.5, hindi. Mahihirapan ka talaga. So nasa 10 lang, 10.2, ganun siguro, 10.3. So medyo mahirap talaga o madali maubos yung RPM ni Onirex. Pero so far so good naman. Hindi naman talaga napapag-iwanan siya sa ride sa mga travel. Nasa driver na lang talaga yon yung pagmamaneho nito. Dahil sa rangkada naman, ay hindi naman talaga malulugi. So Onirex, habang hindi naubos yung RPM mo travel, ay kaya niyang lumaban. Pero pag naubos niya yung RPM, ay wala na tayong magawa dyan. Talagang doon lang, hanggang doon na lang ang magagawa ni Winrex. Dahil yung mga kasama natin ay yung RPM nila, kung di ako nagkamali, ay nasa 11,000 RPM yun. So medyo mababa yan, di ba? Yung sa atin ay napakaikli. Dahil alam natin si Honda, ang gusto niya ay pang matagalan. Yung ibang motor, pang matagalan naman, di ba? Pero yun lang ang pagkakaalam ko. Yung si Honda ay more on sa gasoline consumption. So gusto niya maging tipid yung motor at syempre maging matagal din yung buhay ng motor. Yung pyesa hindi madaling palitan dahil yung sa atin yung Winrex na to nasa 1 year 1 year and 3 months hindi ako nagkamali. Wala pang major problem. So buti na lang sa awa ng Panginoon, okay naman yun. So nakikita nyo naman dito yung malaking truck grabe yung uso. Oh yeah. Ang baho. Oh yeah. So, okay naman na travel tayo. Tuloy tayo dito sa part na to. Grabe yung bangkingan. Ayan, So, grabe ito yung tinatawag na bitukang manok. Doble ingat lang mga tol. Dahil hindi natin alam. So, dito may nasundan tayong panel. Medyo bakante naman yung kabila. Pero, doble ingat pa rin. Kahit umibertek tayo sa mga travel. Tamang tingin sa corner dahil baka mayari tayo. So, stop muna kami dito ng travel. Nagpagas ako dito ng 130. Yung kasama ko din, nagpagas din yung RS na umabot ng 200 dahil yung per liter ay nasa 68. So, grabe, mahal. Nakakahingal yung presyo ngayon ng gasolina. Dahil iwan ko kung bakit, bigla-bigla na nang tataas. Tapos pag
rollback, ang tagal, 'di ba? So dito kung taga Bukidnon kayo, taga dito kayong part, santong banda na 'to, maraming baka diyan. Napahangin kami ng gulong yung kasama namin dahil medyo malambot yung gulong ni Sniper 155 na may fairings na Saiyan. Dito mga travel, humataw tayo mga travel. Sinubukan talaga natin yung hanggang saan ang lakas ni Winrex 135, 136, ayan, hato tayo mga travel, ayan. Humataw tayo dito ng wala sa oras. Tapos, pagkataw natin mga travel, ay ganito naman yung mangyayari. Pag rating na sa unahan, hintuan bigla dahil may traffic. Yung mga kasama ko napailing na lang talaga dahil pagkataw yun, bigla hinto. Ay ito mga travel, tuloy na naman tayo sa ating biyahe papuntang Dio. Medyo malayo-layo pa tayo mga travel at dito na sa part na to mga travel. Humataw na yung kasama kong 150. Grabe yan, mamaw talaga. Lalo na sa cornering, napakabilis niya mga travel. Dito mga travel, humataw tayo. At sa pagkataon natin dito mga travel, ay may mangyayari sa atin na tila bang nakakabitin talaga. Nanghihinayang kayo, kumbaga may ibubuga pero naubos lang. O ganun. Kita nyo? Ayun. Flyby na yung kasama natin na may 13 engine na sprocket. Tayo ay ubos na yung RPM. Ayun mga travel, humata tayo pero wala na. 145, 146 yung inabot ng Winrex pero wala ng RPM, ubos na. So wala na mga travel. So dito tayo sa part na to, dito tayo liliko sa kanan. O kaliwa pala, kaliwa. Dahil ito yung diversion road mga travel at dito ko ramdam yung presence of EBS, anti-braking system. Buti lang may ganun. Dahil kung wala, iwan ko lang. Baka nasampulan tayo sa daan. O dito lamang si Winrex. Dito, isa to sa advantage talaga pag may EBS. Ganun no. Yun. So, di ba? Kita nyo? No, yung speed natin nasa 80, biglang naging 20 dahil bigla yung napapreno yung kasama natin dahil putol yung daan. At tayo nang biglaan napapreno din. Pero buti na lang may ibis at sa awa ng Panginoon ay hindi tayo nabangga dun sa kasama natin. At ngayon, tanaw na natin yung dagat mga travel. At dito, sa part na to mga travel, grabe talaga yung pagputol ng daan. Ayun oh. So, talagang mapapailing ka dito. Pero dito na tayo mga travel, ayan. So, naka-decision tayo na magpa-racing seat na tayo mga travel. Para sa ganon, ay may forma naman yung ating motor. Dito, tinatabas na to mga travel. So, big shoutout sa shop na to. Isa ito sa pinakamamaw, bumangking sa Route 955 sa Claveria. So, ito yung gumagawa ngayon ng ating racing seat sa ating Winrex. So, kunti na lang pinabawas natin mga travel. Balay, ito na yung resulta. Ha. So, ito yung motor ng mamaw na bumangking sa 955. At ito na yung nangyari mga travel. Kalkala na sa ating mga kasama.